morning class. Ang subject natin karon, araling panlipunan. Istorya nato ng parte sa Pilipinas. Ano ang kapital sa Pilipinas? Wala na kapital, ma'am, kaya puro na taotan. Gusto ko yan! Gadyo! Pero hindi na ulit. Wow! Kumahubog ka, makonsumisyon ako sa itsura mo. Bang ano? Kung mauli ako kung hindi pabog, konsumisyon ako sa tsura mo. Gusto ko yan! Classic. Oh, my, Modern. Cheers to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Memories bring back your DXII 107.5. DXII 107.5. Oras po natin mga kasangga, ganap ng 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Narito na po ang programang Arangkada Balita alas 7. Sa ngalan po ni Kasanggang Joy Ragumunsang, ako po munang pansamantalan yung makakasama at humahalili sa programang Arangkada Balita, Kasanggang Jomar Abdul. Araw po tayo ngayon ng Biyernes mga kasangga. Araw po ng pagsambayang ng ating po mga kapatid na Muslim sa buong mundo. Agosto 16, 2024 po tayo ngayon mga kasangga. Kumusta po kayo ngayong umaga? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at nasa malusog na pangangatawan. Sa ngalan po ng aming buting station manager kay Sir SM Kennedy Bustikay, magandang umaga po sa iyo sir, naway nasa mabuti po kayong kalagayan at sampu na po yung mga pamilya. Magandang umaga sa lahat po ng ating tagapakinig dyan po sa ating pamilihang bayan, lalong-lalo na po dyan sa may greenhouse at dyan din po sa ating meat section, nakikinig ngayong umagang ito. At yung ating mga kababayan din po na nakikinig dyan po sa may probinsya po ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, maging dyan din po sa may Maguindanao del Sur. Sa 25 barangay po, nasakop po naman ng Bayan ng Parang. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa ating pong buting ama ng bayan kay Honorable Mayor Kahar P. Ibay, sa ating pong Vice Mayor kay Sir Adnan Birwa, at sa 8 po nating Sangguniang Bayan members, good morning po. At magandang umaga din sa ating po namang Chief of Police kay Police Lieutenant Colonel Sir Erwin Tamora. Bago po tayo dumako sa ating pong mga balitang pambansa atin na po munang dakuan ang magiging lagay po ng ating lagay ng panahon ngayong araw po ng Biyernes mula po naman sa DOST Pag-asa. Habang natitirang bahagi ng bansa, umiiral naman ng mainit at maalinsangan na panahon, fair weather conditions, pero sasamahan pa rin yan ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkidlat at pagpulo. Base naman sa ating latest satellite animation, wala tayong namamataan na namang bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Meron tayong cloud cluster sa may silangan po ng Visayas and Mindanao, associated lamang ito sa mga salubungan ng hangin at hindi naman lalapit sa ating kalupaan. Ngayong araw ng Friday, asahan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang fair weather conditions, lalo na dito sa may Luzon. Pag sinabi nating fair, wala naman tayong asahan na tuloy-tuloy na malalakas sa ulan, except sa may Batanes and Babuyan Islands kung saan nandoon pa lamang ang southwest monsoon. For the rest of Luzon, asahan pa rin ang minsang maaraw na umaga hanggang sa tanghali, and then sa dakong hapon hanggang sa gabi, may mga chance ng mga pagulan, localized thunderstorms yan, yung mga saglit na pagulan, dito sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, rest of Cagayan Valley, Cordillera Region, Ilocos Region, dito rin sa ilang parte po ng Central Luzon, kabilang ng Tarlac,
Aurora and Nueva Ecija, meron lamang mga saglit na mga pag-ulan na mga 2 to 3 hours na tinatagal. At may mga lugar sa may Southern Luzon, kabilang ng Metro Manila, na hindi ulanin or mababa ang tsansa ng ulan. At dahil fair weather ngayong araw, asahan ng matataas na temperatura in many areas, lalo na sa mga kapatagan dito sa Luzon, for Cagayan and Isabela hanggang 35 degrees Celsius, sa may Ilocos provinces hanggang 32 degrees, and possible over here in Metro Manila, mga kalapit na lugar, gayon din sa may Bicol region, sa may Legazpi City and Naga, hanggang 34 degrees Celsius na temperatura pagsapit ng tanghali. So iwasan po muna magbilad sa araw ngayong araw from 10 a.m. hanggang 3 p.m. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, magiging maaraw din po ang panahon ngayong araw dahil meron lamang mga localized thunderstorms tayo mararanasan pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi. Habang dito po sa malaking bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan, mainit din po pagsapit ng tanghali, then aasahan din pagsapit ng hapon hanggang gabi ang maulap na kalangitan sa ilang lugar na sinasamahan lamang ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog lalo na sa may Panay and Negros Islands. Temperature natin sa may Palawan, 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang mas mainit pa sa Metro Cebu, Iloilo, at sa ilang parte pa ng Eastern Visayas hanggang 33 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, patuloy pa rin ang fair weather conditions or bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang sa tanghali. Pagsapit ng tanghali, nandiyan pa rin ang mainit at malinsangang panahon, lalo na sa mga kapatagan at mga syudad. Then pagsapit po ng hapon hanggang sa gabi, partly cloudy to cloudy skies. Meron din mga thunderstorms na saglit lamang mga 2 to 3 hours sa may pakting Northern Mindanao and mainland Bangsamoro, itong Maguindanao provinces, plus Lanao del Sur, at may mga lugar pa rin dito sa may eastern and southern portions of Mindanao na mababa ang tsansa ng pag-ulan. Temperature naman natin sa Metro Davao, posibleng umakyat pa sa 34 degrees Celsius, habang dito rin sa may Zamboanga, 26 to 34 degrees, at ilang parte pa between 32 to 33 degrees Celsius ang maximum air temperature. Kaya patuloy na paalala sa ating mga kababayan dito sa Visayas, Mindanao and Palawan ay stay hydrated din po at pagdala ng pananggalang sa init, kagaya po ng payong or sombrero. Para naman po dito sa weekend, asahan pa rin natin ang fair weather conditions, bahagyang maulap at madalas maaraw sa malaking bahagi ng bansa. Maaaring magkaroon tayo ng monsoon break na tinatawag or wala tayong aasahang habagat over the next 2 days. Asahan din ng mainit at malinsangan na panahon, kaya patuloy na paalala sa ating mga kababayan. Bagamat wala naman tayong inaasahan na mga inclement weather na tinatawag o yung malalakas at tuloy-tuloy ng mga pag-ulan, at pwede naman po yung mga outdoor activities natin, yung mga land and sea travel, wala naman tayong magiging aberya. Nandyan pa rin po yung banta ng mainit na panahon, kaya iwasan pa rin ang pagbibilad sa araw from 10 a.m. hanggang 3 p.m. at possible pa rin naman yung mga saglit na mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Sa mga nagtatanong kung kailan naman nagbabalik yung malakas po na southwest monsoon, wala pa rin tayo inaasahan by early next week. Kung sakasakali kasi by Monday and Tuesday, doon pa lamang po sa may extreme northern Luzon magkakaroon pa rin ng southwest monsoon, at ito pa rin na magdadala ng pag-ulan Monday and Tuesday sa may areas po ng Batanes, Cagayan, Apayao, and Ilocos provinces. Habang ang natitirang bahagi ng ating bansa pagsapit ng Monday and Tuesday, magpapatuloy ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan na sinasamahan lamang din po ng mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog, lalo na sa dakong hapon at sa gabi. Ang ating sunrise ay 5:42 a.m. mamaya at ang sunset naman ay 6:19 ng gabi. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon. Maraming salamat sa ating po namang DOST Pag-asa at ating pong nalaman yung lagay ng ating po namang magiging panahon ngayong araw po naman ng Biyernes. Yan, bago po tayo magpatuloy sa ating pong pagbabalita, magandang umaga po muna dyan sa may Parang Central Elementary School. Dahil abalang-abala ngayong umaga yung kanila po namang mga estudyante. At mukhang may aktibidades po sila at may street dancing dyan po naman sa ating National Highway. Sila po ay nakaparada na sa mga sandaling ito. At malamang ay maya-maya ay magsisimula yung kanilang pong programa dyan.
Sa pagpapatuloy po ng ating balita, oras po natin 14 na minuto makalipas pang alas 7 ng umaga. Sa pangunahing balita mula po naman sa national, pondo pagtugunan o pondo pantugon sa kalamidad sa susunod na taon itinaas sa 51%. 31 billion na pesos ang inilaang pondo ngayon ng administrasyon para sa susunod na taon sa pagtugon sa mga kalamidad para mapag-ibayo ang pagtulong sa mga biktima at pagsasagawa ng rehabilitasyon sa mga lugar na sinasalanta. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairperson at Makati City Representative Luis Campos Jr., mas mataas ito ng 51% mula sa budget ngayong taon na 20.5 billion pesos. Ayon kay Campos, 14.7 billion pesos sa nabanggit na halaga ay para sa capital outlays o pampagawa ng mga nasirang infrastruktura tulad ng mga kalye, tulay at school buildings. Ang 7.7 billion pesos naman ay para sa Quick Response Fund o QRF ng 8 frontline departments, habang ang 1 billion pesos ay para sa People's Survival Fund o PSF. Kaugnay nito ay hinihikayat ni Campos ang mga barangay at non-governmental organization na mag-abel ng PSF money para makapaglagay sila ng rainwater harvesting system sa kanilang mga komunidad. Sa iba pa nating balitang national, 5 suspect sa pagpatay sa beauty queen at boyfriend nitong Israeli national noong Hulyo kinasuhan na ng murder. Kinasuhan na ng reklamong murder ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ang 5 individual na sangkot sa pagpatay sa beauty queen na si Geneva Lopez at Israeli boyfriend nito. Ayon kay PNP CIDG Legal Division Chief Police Colonel Thomas Balmonte, kabilang sa dawit sa reklamong 2 counts of murder ay mga dating pulis. Batay sa investigasyon, pinagplanuhan ang pagpaslang sa 2 biktima, kabilang ang pagbaril at paglilibing sa mga ito. May kinalaman anya sa mga sinanglang lupa na mga sospek sa mga biktima ang naturang krimen. Sabi ni Balmonte, gusto nang bawiin ng mga sospek ang mga papeles sa isinanglang lupa pero mukhang ayaw ibigay dahil kailangan muna nilang makuha ang perang na unang inilabas. Sa ngayon, 4 sa 5 sospek na kinasuhan ang hawak ng mga otoridad. Isang testigo naman ang humarap sa pagdinig sa Department of Justice at dumalo rin ang kapatid ni Lopez na humihiling na makamit ang hustisya. Noong June 21, nang huling makitang buhay ang mga biktima, napapunta sa Capas, Tarlac bago mapaulat na nawawala. Makalipas ang 1 buwan nang makita ng kanilang mga bangkay na inilibing sa quarry site at nakita rin ang kanilang sasakyan na sinunog sa may damuhan. Sa iba pa nating balitang pambansa, mga namatay sa leptospirosis, nasa higit 40 na. Tumaas pa ang bilang ng mga naitatalang kaso ng leptospirosis ayon sa Department of Health o DOH. Sa pinakahuling datos na inilabas ni DOH at ASEC Secretary Albert Domingo, umakyat na sa 43 ang bilang ng mga namatay sa leptospirosis. 41 dito ay matatanda at 2 ay bata. Karamihan sa mga naitatalang kaso ng namamatay ay sa Metro Manila. Nakapagtala rin ng 523 na kaso ang DOH mula August 8 hanggang August 31. Tiniyak naman ni Domingo na sapat naman ang mga kama o wards ng mga hospital para sa mga pasyente. Ipinaalala rin nito na hindi lamang sa National Transplant and Kidney Institute at sa
o at San Lazaro Hospital, pwedeng dalhin ang pasyenteng nakakaranas ng mga sintomas ng leptospirosis, kung di pati sa iba pang DOH hospitals. Sa iba pa nating balita, ilang guro nagrally sa DepEd para ipabasura ang matatag curriculum. Nagrally sa harap ng Department of Education o DepEd ang ilang guro at DepEd personnel na kasapi ng Alliance of Concerned Teachers o ACT. Ito ay para hingiin ang pagbasura sa matatag curriculum na anilay dagdag pasanin para sa kanila. Ayon sa mga guro, lalong nadadagdagan ang kanilang trabaho pero hindi naman tumataas ang kanilang sahod. Ginawa ng mga guro ang kanilang pagkilos pagkatapos ng kanilang klase. Ipinatupad ang matatag curriculum bilang bahagi ng pagpapaangat sa sistema ng edukasyon sa bansa. Sa iba pa nating balitang pambansa, COMELEC pabor sa panukalang drug test sa mga kakandidato sa 2025 elections. Pabor ang Commission on Election o COMELEC na inihaing panukala sa ilalim ng drug test ang lahat ng tatakbo sa 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukas sila sa nasabing panukala ni Davao City First Representative Polo Duterte. Duda naman siya na magiging implikasyon lalo na't may desisyon na ang Supreme Court o SC na wala sa konstitusyon ang probisyon na Comprehensive Dangerous Drugs Act na nag-oobliga sa mga kakandidato na sumalang sa drug test. Bagamat may desisyon ang SC, sinabi ni Garcia na nasa isang kandidato naman kung talagang gusto niyang maging transparent. Aniya, hindi pipigilan ng COMELEC kung maglalagay sila ng resulta na negative sa droga sa kanilang Certificate of Candidacy o COC kung saan tatanggapin nila ito. Sa ngayon, tututok muna ang COMELEC sa ginagawang paghahanda sa susunod na eleksyon, lalo na't marami pa ang dapat na gawin. Sa iba pa nating balitang nasyonal, bayad sa doktor ng mga mahihirap na pasyente, sasagutin na ng PCSO. Inihayag ngayon ni Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Turpo na sasagutin na ng Philippine Charity Sweepstake Office o PCSO ang professional fees ng mga doktor na ang mga pasyente ay mahihirap. Ayon kay Tulfo, resulta ito ng pagkikipagpulong ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ina Philippine Charity Sweepstakes Office PCSO General Manager Mel Robles at Philippine Medical Association PMA President Dr. Hector Santos. Ang nabanggit na pulong ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maghanap ng mga paraan upang mapag-ibayo ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Oras natin mga kasangga, 23 minuto, makalipas pang alas 7 ng umaga. Sa ating pinakahuling balita mula sa balitang pambansa, Soil Testing Center sa bansa pinadadagdagan ni Pangulong Marcos. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture o DA na paramihin at gawing mas accessible ang pagsusuri ng lupa sa bansa. Sa pulong sa Malacanang, kasama ang ahensya, binigyan diin ng Pangulo ang kakulangan ng Soil Testing Center sa Pilipinas. Sabi ng Pangulo, dapat ay mayroong kahit isang soil testing center para sa bawat rehiyon. Mahalagaan niya ito para masuri ang mga lupang sakahan
at matukoy ang eksaktong bolyo ng fertilizers na kinakailangan. Hindi rin kaya anya mapapayuhan ng pamahalaan ang mga magsasaka kung sila mismo ay hindi alam ang eksaktong kondisyon ng kanilang lupang sinasakahan. Nauna nang inirekomenda ng Department of Agriculture ang pagmamapa ng lupa sa mga lugar ng Luzon bilang bahagi ng programa para palawakin pa ang industriya ng asukal. Sa ating arangkada balita, 60 taong gulang na kainuman, kinatay ni Mister sa selos. Patay ang isang 60 taong gulang na lalaki matapos pagtatagain ng silosong mister ng isang ginang na kainuman sa loob mismo ng isang bahay sa Purok 7, Barangay Pinagdapuan ng bayan ng Pulangi sa may Albay. Malalalim na taga at sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, nasanhin ang kanyang agarang pagkamatay ng biktima na kinilala sa pangalang si Romel, na residente ng Purok 2, Barangay Pintor sa Albay. Tinutugis na ngayon ng PNP ang suspect na may daladala pang ginamit na itak na kinilalang si alias Adan, 44 na taong gulang na taga Barangay Itaran sa naturang nabanggit na bayan. Sa ulat, alas 7 ng gabi nang makipag-inuman ang misis ni Adan na si Cecilia sa lolong si Romel at isa pang kaibigan na si Belenda sa loob ng bahay ng isang alias Meng. Lumalabas sa investigasyon na habang nasa kasarapan ng inuman, ang ginang na dumayo pa mula sa ibang barangay nang biglang dumating at pumasok sa bahay ang kanyang mister at armado pa ng itak. Nang makita ng mister ang lolong kainuman ng misis, agad nitong inatake at walang kaabog-abog na pinagtataga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Kahit sugatan ng matanda, nakatakbo pa siya sa labas ng bahay pero hinabol pa rin ng suspect at muling pinagtataga hanggang sa dugo ang nakahandusay. Agad tumakas ang suspect habang mabilis na isinugod sa bahay pagamutan ng biktima sa Josefina Baldumonte Duran Memorial Albay Provincial Hospital sa Surigao City pero hindi na umabot ng buhay. Sa investigasyon ng kapulisan, matinding selos ang motibo ng mister para pagtatagain ang biktima na hinihinalang karelasyon ng kanyang misis. Sa iba pa nating balitang arangkada, Philippine Marines 6 IDPs Security Cooperation Updates. Nagkasundo ang Philippine Marines Corps ng Philippine Navy at ng 6th Infantry Division ng Philippine Army na palawigin pa ang kanilang magkatuwang na pagsulong ng mga programang magpapanatili ng kapayapaan sa ilang bayan sa Maguindanao del Norte at mga barangay na sakop ng Cotabato City. May mga tropa ang 1st Marine Brigade sa ilang mga bayan sa naturang probinsya at sa Cotabato City na lahat sakop ng 6ID, ang pinakamalaking unit ng Philippine Army sa Central Mindanao. Nagpulong nitong Huwebes sina Navy Major General Arturo Rojas, Commandant ng Philippine Marines Corps, at ang Commander ng 6ID na si Major General Antonio Nafarrete sa headquarters ng 6ID sa Camp Siongco sa Barangay Awang sa Dato Linsinsuat, Maguindanao del Norte, kung saan sila ay nagkasundo na mas palawigin pa ang kanilang pagtutulungan sa mga lokal na programang tinatangkilik ang peace process ng pamahalaan at ng Moro communities. Naging mabunga ng kooperasyon itong nakalipas na ilang taon ng mga unit ng 1st Marine Brigade at ng 6ID sa paghihikayat sa mga violent religious extremists at mga lokal na terorista na magbagong buhay at sa pag-areglo sa mga away ng mga lokal na mga angkan o rido, sanhin ng politika, agawan ng teritoryo at iba pang mga kadahilanan.
Malawak ang kaalaman ni Major General Rojas hinggil sa Mindanao Moro issue at ng mga kultura ng mga Moro, mga non-Moro at mga indigenous communities sa Central Mindanao dahil siya ay taga Coronadal City na kabisera ng probinsya ng South Cotabato. Oras po natin mga kasangga, 29 na minuto makalipas pa ang alas 7 ng umaga. Sa iba pa nating balita, 180 na former combatants mula sa Maguindanao del Norte nakatanggap ng livelihood supports mula sa opisina ng Province of Maguindanao del Norte sa pagsisikap na mapanatili ang kasunduan sa prosesong pangkapayapaan sa pagitan ng national government at ng Moro Islamic Liberation Front o MNLF. Kamakailan lamang ay tinapos ng Provincial Government of Maguindanao del Norte ang pamamahagi ng suporta sa kabuhayan sa mga dating mandirigma ng lalawigan noong Lunes, Agosto 12 ng taong kasalukuyan. Ang bawat miyembro ng Bangsamoro Islamic Liberation Front o VIAF ay nakatanggap ng 50,000 na pesos cash bilang cash assistance para palakasin ang kanilang socio-economic status bilang bahagi ng programa ng gobyerno sa food security. Samantala, binanggit naman ni Provincial Administrator Tomando Antok ang kahalagahan ng pagpapalakas ng pagkikipagkaibigan bilang isang paraan sa isang ibinahaging pananaw sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon ng Bangsamoro. Oras po natin mga kasangga, 31 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga. Habang hinihintay po natin ang pag-ulat ng ating po namang mga kasangga sa pagbabalita, ay atin po munang pakinggan ang naging mensahe po ng ating pong ama ng bayan ng Parang, Honorable Sir Mayor Kaharpi Ibay. May kaugnayan po sa kanya pong mensahe kagabi po sa ginanap po na Gabi ng Parangal dyan po naman sa City Mall sa Cotabato City. At nagkaroon nga po ng Gabi ng Parangal LGU Night. At narito po at ating pakinggan yung naging message po ng ating pong ama ng bayan. Kaya gusto namin na sa pagdating ng panahon, mayroong masasabi na ito yung nagawa natin para sa ating minamahal na bayan. Yun yung nakita ko kay General Rama. Mahaba-haba na yung dapat niyang sasabihin, pero iniksiyan niya kasi pinilalaw niya kaya na baka daw mapaiyak siya. No? So, hindi ko siya ginagaya, pero yun po yung totoo. Tayo po lahat, wala nang magiging dahilan na hindi pa natin magampanan ng maayos ang ating trabaho. Dahil ginandahan na namin ni Vice Mayor at mga konsyal ang ating munisipyo. No? Sana yung ating mga empleyado ay maging mas lalo pang masipag. Dahil kung ano man ang meron tayo, inaasam din natin na yung mga bayan na umunlad ay maging ganun din tayo. Di ba, sabay-sabay natin pinapangarap na sana ang munisipyo ng Parang ay maging City of Parang. Di ba? Wala bang palakpak? So, lahat tayo ginagalingan natin kasi meron tayong gustong abot. At yun yung kagandahan at kabutihan sa ating minamahal na munisipyo. Kaya nga tayo nandito na Gabi ng Parangal ay pang-ipagdiwang natin kung ano man ang naabot natin. So, hindi na po ako magpapahaba kasi sa araw ng Parang sa August 18, baka maubos ko na yung gusto kong sabihin. No? So, ang mensahe ko lang sa gabi ito, kailangan natin ng teamwork. Kailangan natin magtulong-tulong. Kailangan ko ding magpasalamat sa inyong lahat
lalong-lalo na sa security sector. Ang munisipyo ng Parang ay pwedeng masabi natin na generally peaceful, na gustong-gustong puntahan ng ating mga kababayan. So maraming mga opisina ngayon kasi nabigyan natin ng pagkakataon ng Bureau of Fire na magkaroon ng regional office. No? Nagpapasalamat din tayo kay Dr. Birwat na yung provincial hospital ay nandyan na sa atin sa munisipyo ng Parang. At nagpapasalamat din tayo sa ating mahal na gobernador sa lahat ng mga plano niya, yung halal hub dito rin sa atin sa munisipyo ng Parang. Yung ating kuryente, no? Yung ating kuryente ay meron na silang pondo para magkaroon ng substation para mas lalo gumanda ang ating kuryente. No? Kuryente. Ang Mayre ay naglaan ng more than 100 billion pesos para sa ikabubuti at ikaganda ng ating mahal na munisipyo. No? So, hindi na po ako magpapahaba. Ako ay nagpapasalamat sa ating mga judges na magbibigay ng hinampalan, no? Parang ang nakikita ko, mahihirapan sila kay sobrang ang sexy at ng mga gwapo. Hindi ko alam ay yung mga driver para ng grader ngayon ay hindi mo na alam kung sino yung department head ngayon sa mga suot natin. Yung ating mga sweeper, hindi ko na rin malaman kung sino ang tourism officer. Napakaganda ng ating programa ngayon. Kaya nung na lang, maraming salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan po yung naging mensahe po ng ating pong butihing ama ng bayan ng Parang kay Honorable Mayor Kahar P. Ibay sa ginanap nga po kagabi na gabi ng parangal o LJ Unat dyan po sa isang mall sa Cotabato City po. Oras po natin mga kasangga, 37 minuto, makalipas po ang alas 7 ng umaga. At atin lamang pong hinihintay ang pag-ulat ni Kasanggang Sir Jojo. Oras po natin mga kasangga, ganap ng 37 minuto, makalipas po ang alas 7 ng umaga at nasa kabilang linya na po si Kasanggang Sir Jojo at atin pong alamin yung kanya pong may bibigay ng pag-uulat ngayong pong umaga. Yes, magandang umaga po Kasanggang Sir Jojo. Magandang umaga. At nais lang natin i-congratulate ang ating LGU, Kasanggang Jumar, of course, lahat ng ating empleyado at yung ating pong mga nasabi, paging contractual, regular, at ilan pong mga kasabi ng ating LGU kung bakit tayo po ay umulat. Nabanggit ni Mayor nga na lahat ng maliliit na opisina ay bahagi ng pag-ulat. Kasanggang Jumar, pati honor lang natin. Wala pa tayong award, ang Mix na Bulay, wala pang award yan. Ayan. Pahapon pa. Alam mo, isa sa mga nakakatuwa dahil napansin natin talagang sa broadcast natin ay isa tayo sa instrumento kung bakit ang ating mga babayan sa buong President Parang at yung Irano na corridor ay laging updated dahil lang sa mga balita ng ating pong mga kasamahan dyan sa Diksha Bulay. Of course, una dito yung mga pagkakamali ng ating mga kababayan, especialmente yung pong mga lumalabag sa batas trapiko sa ating po dito sa bayan ng Parang. Opo, ilan sa mga namonitor natin ay patuloy ang operation ni Lieutenant Colonel Tabura sa mga loose firearms.
Nabalitaan naman siguro natin na kung gaano sila kaigpit, lalo na sa pagdadala ito ng mga loose firearms. Ang ibig sabihin ay yung po mga baril na mga walang lisensya at wala mga high power na yan ay kailangan yan kasi Jumar ay kumpleto ng papeles dahil isa sa mga mandatos po nila. So baka meron pong mga kababayan natin kasi Jumar ang pag-alagala dyan at may mga dalang baril ay ito po ating bilang HWI, isa sa mga nagbibigay ng babala na huwag po tayo magpakampante para ika nga ay magdala ng walang sariling mga papeles lalo na kayo pinagbabawal. Pangalawa, yung open pipe kasi Jumar ay meron pa napapansin yung ating traffic enforcer na napakaingay ng itong mga kababayan natin pumapasok dito. Pero kung tatanungin mo, sinasabi po nila hindi raw sila tagaparang. So, pabalatin na balang araw baka masagumpa ninyo o makasalubong ninyo yung ating kapulisan dyan at magka-problema sila kasi Jumar. Meron din tayo napapansin na sa ating po ng mga mandatos bilang reporter ay napapansin natin yan, nakasalubong natin yung mga nagdadala rito, hindi naman medyo may edad, kundi yung mga 19, pataas, 19, yung mga kabataan ito ay parang nagpapansin dahil wala nga naman silang mga open pipe at para ika nga. Kaya lang, titignan mo yung mga sasakyan nila, yung motorsiklo nila kasi Jumar ay luma na. So, ibig sabihin ay nagpapapansin lamang sila sa kalsada, which is yan ay nagiging minsa o dahilan para ika nga ay sila po ay mabigyan ng penalty o makumpiska at masabi natin na problema yan sa pamilya kung yan po ay ma-impound. Ngayon, pag na-impound yan, natural magkakaroon ng bangayan dyan sa yung otoridad ay magkakaroon ng kaunting sigal na pamilya. So yan ang magiging tema ng katigasan ng mga ulo ng ating mga badaan. Sa kabilang dako, kasanggang Jumar, umikot tayo kagabi at kahapon ay patapos na ito at nilapitan natin mismo itong harapan ng tapuhanan nating City Hall o yung Iranon Palace. Bakit marami nagtatanong, bakit Iranon Palace daw? Pero although hindi naman nabanggit ni Mayor kung ano ibig sabihin ng Iranon Palace, maaari dito sa darating na 18 yung cutting of the ribbon, which is si Honorable Senator Ronald Bato de la Rosa. Sabi nga nila ay kasangga mo Bato. At matigas pa sa bato. Ibig ko sabihin, yung mga naglilinya pa kasanggang Jumar sa Tuluga, yung gumagamit ng bato ay baka mahagip ninyo yung tunay na bato, problema. Ito nga, yung kasangga natin na si Ginoong Colonel ito si Colonel Erwin Tapura ay maigpit pa rin sa mga kababayan nating gumagamit ng bato. Yung ayan ang mga salita ng mga gumagamit o basura o bato. So kung yung mga kabataan na pag narinig nila yan, nagbabato ka, nagbabasura ka, ibig sabihin yan ay gumagamit, sumasawsaw sila ng shabu. So sa mga magulang, pakinggan ninyo yung mga salita ng mga anak ninyo, baka yan ay nakakarinig kayo ng salitang ganyan. Magdula na po kayo at pag nagkilos nila, namumulay mata, na hindi naman lasing at pauga-uga at pagkatapos panihandila-dila sa bibig, ibig sabihin nagbabato na po yan. So pagdating naman kay General Bato de la Rosa, sa droga wala silang pinapatawan. Sa darating na 18 sa Ganyan Jumar, yung ating pong Iranon Palace, yung ating City Hall o Municipal Hall ay handang-handa na at nilapitan natin kahapon ng hapon din yung pwestong yan. Yung gate na yan ay merong U-shape dyan na pagka-entrance mo dito ka sa kaliwa at yung exit mo naman ay doon sa kanan. So, ibig sabihin, ang dalawang batong malalaki dyan
ay isa sa mga iyon ang legasiya. Kumbaga, yun ang tinatawag nating yung palatandaan na ibang klase at design ng ating munisipyo na kung ikagay mapadaan ka. Dagdag pa rin ito, Jumar, ay napakaganda. Hindi naman nila pinutol talaga yung acacia tree na isang nagbibigay din ng design doon mismo sa harap ng Iranon Palace. At napakaganda. Ito yung nagsisilbing liwa at dilim. Pagka mismo mainit ang sigat ng araw. At meron kang nakaparking na sasakyan dyan ay isa sa mga bagay kung saan ay magandang mag-antay. No? Kung halimbawa, meron kang mga mag-anak na pumasok dyan sa Iranon Palace at ipapaloob ng papeles, pwede mag-park doon kasanggang Jumar doon sa ilalim na akasya. Pero titignan mo rin, baka mamaya, merong mga maaaring mahulog na mga bagay doon sa bubong naman ng iyong sasakyan. So, ayun ang sinasabi nila, park on your risk. Ibig sabihin, libre kang magparada, walang bayad, pero titignan mo, baka merong mahuhulog na bagay o kaya mabisala yung bubong o matupi ba yan o magasgasan. So, dapat hindi rin tayo kakampante. Alamin muna ninyo bago mag-park po naman kung ano po yung kalaban dyan sa major. Ang ibig sabihin ay libre po sa lahat yan. So, sa tingin ko, ilang araw ng dalawang tulog na lang sa Ganga Jumar. At yung ating mga kababayan ay hindi na pupunta dyan sa old building natin na kaharap lang natin dyan, yung ating station ay nandiyan po naman sa harap. At yung lumang building na manggagaling yung ginagalingan ng ating mga empleyado kasanggang Jumar ay buong na po sila dyan sa Iranon Palace pagpapaluwag. Lahat ng mga importanteng bagay, lalo na yung mga inyo pong permit sa business po ninyo, mga building, ganoon din sa pagbabayad ng tax, doon na po sa bagong building. Iyon po ang ating nahagilap. Mga ilang araw before siguro mga 17 bukas ay maaaring makahagilap tayo kasi Jumar ng yung tao na pwede nating ma-interview na siya po namang talagang nakakabisado doon sa yung opisina. Maliban kay Mayor, alam natin bukas talagang abalang-abala to. At yung araw ay isa sa mga bagay, maaari kasanggang Jumar, mayroong mga palabas ngayon, yung street dancing at ganoon din yung sinasabi nating mga patibalak sa elementary level. So, dyan mapapansin ninyo yung mga grupo ng ating Reform United Karanso nakakulay green at ganoon din yung Karanso at ilan pong mga force multiplier dyan sa kalye. Hanggang sa 18 na ito kasi hanggang Jumar. So, inibitahan natin muli ang ating mga kababayan pagkatapos ng malaking event po naman dyan sa Barangay Magsaysay. So, all support at ang handa yung ating police force at kahapon nga ay nag-coordinate na yung provincial command sa panguna po ni Lieutenant Colonel o yung Iqbal, yung ating pong kaibigan na nasa po naman sa A5, at kausap niya ating station manager na maaaring sa Sabado ay mapapakinggan nila yung programa ng Provincial Command sa panguna po ni Colonel Sultan Sapan. At inibitahan natin sila kasi Jumar, may programa bilang R5 o IS5 at ito po ay yung mga programa ng Provincial Command na iraradyo po naman nila dyan sa ating DHWI 107.5 Class FM. Pakinggan po ninyo dahil sa sakop ng Iranon corridor, lalo na itong limang munisipyo at yung inaabot na ating radio station ay meron silang mga bagong anunsyo patungkol po dito sa programa ho dyan sa Provincial Command o Provincial Director na siya po naman pinangungunahan po ni Colonel Sultan Sapan. And dito sa ating bayan kasi Jumar, si Lieutenant Colonel Erwin Tapura ay magsisikap at araw-araw at pati yung mga kasama niyang polis.
Maraming salamat, Jumar. At binabati natin ang ating mga buong empleyado at mga staff, lalo din mga wani ng ating NGO Parang sa kagabi. Parangal, itong NGO night, mabuhay po lahat at sa ating pagsisikap po. Para sa ating Arangada Balita, wala dito sa ating kinalagyan, para sa ating Snabuhay 107.5 Plus FM. Ito po naman inyong kasangga, Jojo Gonzales Parigua, nag-uulat. Radyo na, dyaryo pa. Yun, maraming salamat kay kasanggang Sir Jojo Gonzales Panigua. Talaga namang pambigate itong ating pong Sir Jojo. At napakaganda po ng extra. Yan, maraming salamat po sa lahat po ng ating tagapakinig na wala po namang sawang sumusuporta sa ating po namang nag-iisang himpilang DXII 107.5 Splash FM. Sa ngalan po ni Kasanggang Chuayra Gumunsang, ako po muna si inyong makakasama at pansamantalang nakasama, Kasanggang Jomar Abdul. Abangan po maya-maya yung susunod po na programa ni Kasanggang Sir Jojo. Dalawa po sila ni Sir SM, yung programang Talakayan sa Plaza Parang. At abangan din po yung mga susunod na mga aktibidades na magaganap po dito sa ating bayan ng Plaza Parang. Sa ngalan po ng aming buting station manager kay Sir SM Kennedy Busdikay, 10 na po ng aming po namang mga kasamahan. Ako po si Kasanggang Jomar Abdul. At yan lamang po ang aming mga nakalap na mga balita sa loob at labas ng ating po ng mga himpilan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Sigay ka o bayan kong Pleasant Parang.